ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 11, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Meralco may taas singil sa kuryente ngayong Pebrero. Pagbasura sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinagtibay ng plenaryo ng Kamara. 21 priority bills ng LEDAC inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagsasabatasan travel tax abolition at anti-political dynasty bill pinamamadali hanggang Hunyo. Orihinal na intensyon ng committee report ng Senate Blue Ribbon ukol sa maanumalyang flood control projects tiniyak na hindi binago. Ilang lokal na opisyal ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan pinagbawalang makapasok ng China, Hong Kong at Macau. DOJ tiwalang hindi pa nakalalabas ng bansa ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Metro News sa viral na signage sa MRT3 Shaw Boulevard na nanghihikayat sa mga tao na mano-manong umakyat sa escalator, tinanggal na. Science and Technology News, mga inuming may caffeine maaaring makatulong sa pagprotekta sa utak batay sa isang pag-aaral. Lifestyle News sa Belgian designer Peter Moulier, itinalagang bagong Chief Creative Officer ng Versace. Sa ating music trivia ngayong petsa, pumanaw ang American actress, film producer and singer na nagpasikat ng mga awiting The Greatest Love of All, One Moment in Time at I Will Always Love You. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, pagpapangala ng ipis sa inyong special someone. Pakulo na isang zoo sa Amerika ngayong Valentine's Day. Ang ating po oras, 6:44 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. Narito naman po ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Magpapatupad ng taas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, aabot sa 22 centavos per kilowatt hour ang itataas sa bill ngayong buwan, bunsod ng pagtaas ng transmission at universal charge. Bunsod ito, inaasang magkakaroon ng 45 pesos sa dagdag singil sa kuryente ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Aabot naman sa 67 pesos ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour kada buwan. 89 pesos para naman sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt hour kada buwan at 111 pesos para sa 500 kilowatt hour kada buwan. 774 Balita Ngayon. Pinagtibay sa plenaryo ng Kamara ang pagbasura ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagiging insufficient in form. 284 na mga mambabatas o kongresista ang bumoto pabor sa committee report at resolusyon ng komite na nagbabasura sa mga reklamong impeachment laban sa Pangulo. 8 ang kumontra at 4 naman ang nag-abstain o hindi lumahok sa botohan. Sa kanyang sponsorship speech, binigyan diin ni Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro na ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ay nakasandig sa constitutional standards, Supreme Court rulings at rules on impeachment ng Kamara. Bago magbatuhan, hinikayat pa ni Luistro ang mga kasamahang mambabatas na pakinggan ang kanilang konsensya at isipin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Tungkulin nating timbangin kung ang mga akusasyong ito ay may katotohanan o sadyang mapanira lamang. Tayo ang boses ng bawat Pilipino dito sa plenaryo. I urge every member of this House
Do not consider this duty as a matter of convenience. Decide with your conscience. Isipin natin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Let us prove that in this hall, the interest of the people always comes first, and the rule of law remains supreme. Yan po ang pahayag ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro. Samantala, tanggap naman tayo ng balita mula sa labas ng ating himpilan. Kabuang halaga ng tax-free bonuses isinulong sa Kamara na itaas sa 150,000 pesos. Narito ang report ni Grace Mariano. Isinulong ng mga kongresistang kasapi ng Makabayan Bloc na maitaas sa 150,000 pesos ang kasalukuyang 90,000 pesos na kapa o ceiling ng kabuang halaga ng 13th month pay, Christmas bonus at iba pang kaparehong benepisyo na hindi papatawan ng buwis. Ito ay nakapaloob sa House Bill No. 7661 o panukalang batas na inihain ni Representatives Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, Sara Elago ng Gabriela Women's Party at Renate Co ng Kabataan Party List. Ayon sa Makabayan Bloc, kapag naging batas ang kanilang panukala ay pakikinabangan ito ng mga empleyado sa gobyerno at pribadong sektor. Layunin ng hakbang ng Makabayan Bloc na maibsan ang pasaning dulot ng kinakaltas na buwis sa sweldo ng mga pangkaraniwang manggagawa sa bansa. Giit ng Makabayan Bloc, kailangang maisabatas sa lalong madaling panahon ang kanilang panukala na makakatulong sa pagtugon sa apela ng labor sector at publiko na aumento sa sahod at pagbaba sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong report, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 21 priority legislative measures ng administrasyon sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layo ng mga panukalang batas na mapabilis sa mga reformang direktang magapagaan sa pamumuhay ng taong bayan at magpapalakas sa pananagutan ng pamahalaan. Kabilang sa mga pinamamadali ng Pangulo, ang panukalang pagtanggal ng travel tax, na anya'y makatutulong sa pagpapalakas ng turismo at sa pagbawas ng gastos ng mga biyahero. Ang panukalang travel tax abolition na inihain ni Congressman Sandro Marcos na kasalukuyang House Majority Leader. Samantala, umuusad na rin ang Anti-Political Dynasty Bill na layong wakasan ng pamamayani ng iilang pamilya sa politika. Bukod dito, kinamusta rin ng Pangulong update sa iba pang prioridad na panukalang batas tulad ng Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act. Kasama rin sa tinalakay ang Expanded Anti-Online Sexual Abuse Bill, Anti-Fake News and Digital Misinformation Act at ang paghahanda para sa BARM elections. Nais ng Pangulo na maipasa mga priority bills sa ito hanggang Hunyo upang agad maramdaman ng taong bayan ang mga reformang isinusulong ng administrasyon. Samantala, anti-fake news bill hindi magiging banta sa freedom of speech ayon sa Malacanang. Talipoy hatid ni Chanel Salazar. Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang freedom of speech o malayang pagpapahayag ng mga Pilipino ng panukalang batas laban sa fake news at digital disinformation na isinulong bilang prioridad ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas na tiyaking balanse ang magiging nilalaman ng panukalang batas upang hindi masagasaan ang karapatan ng publiko na malayang magpahayag ng saloobin. Layon din ang panukala na magtakda ng malinaw at makatwirang definisyon ng fake news at disinformation at hindi ito gagamitin laban sa mga kritikal o may pananaw na taliwas sa administrasyon. Yun po ang ating nadinig sa Pangulo. Dapat balansin nga po dahil nga po baka po masagasa yung freedom of expression. Dapat ma-define mabuti kung ano po yung sinasabi nating fake news at disinformation. Binigyan din ng Malacanang na hindi papayagan ng Pangulo na makompromiso ang anumang kalayaan ng mga Pilipino, lalo na ang karapatan sa malayang pagpapahayag. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. At Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon.
At sa iba pang mga balita, tiniyak ni Senator Ping Lacson na walang binago sa rekomendasyon ng committee report ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Lacson, walang nabago sa orihinal na intensyon sa rekomendasyon ng committee report at tanging salita o ginamit na lingwahe lamang ang kanilang pinalitan. Ibig sabihin, kasama pa rin sa ipinasa sa ilalim sa preliminary investigation at inirekomendang makasuhan sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. Ang mga nabanggit na mambabatas ay pinasa sa ilalim sa preliminary investigation sa mga kasong direct bribery, plunder, malversation, violation ng anti-graft law at ethical standards. Nilino naman ni Lacson na walang kinalaman sa minorya ang pagbabago sa mga salitang nakapaloob sa committee report. Kung makakakalap naman ng 11 na lagda si Lacson o 11 na lagda si Lacson sa committee report, posibleng iulat na ito sa plenaryo sa susunod na linggo. Samantala, Senate President Tito Soto pumalag sa pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Embassy laban sa ipinasang resolusyon ng Senado. Conde Batak sa detalye. Tinuligsa ni Senate President Tito Soto III ang naging pagbatikos ni Chinese Embassy spokesperson Jiling Teng sa resolusyong ini-adopt ng Senado laban sa ilang opisyal ng Chinese Embassy. Nitong Lunes ay pinagtibay ng Senado Senate Resolution No. 256 na kumukondena sa ilang opisyal ng Chinese Embassy na binatikos ang ilang mga opisyal ng bansa pati ang mga senador na nagtatanggol lamang sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Soto, mukhang gustong patahimikin ng Chinese Embassy ang Senado sa pagtawag sa kanila ng ipokrito at walang alam dahil sa inilabas na posisyon ng mga senador sa resolusyon. Puna ni Soto, sinabi ni Ling Peng na sinisindak ng Senado mga Chinese diplomats pero patuloy naman silang nagsasalita laban sa mga mambabatas at tinawag ang resolusyon na isang political stunt. Git na Senate President, ibabalik lamang din niya ang parehong sinabi ng Chinese Embassy official na mukhang kakaunti lamang ang nalalaman sa diplomasya, sabay hirit na ang respeto ay matutumbasan ng respeto. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Ilang opisyal ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan ang idineklarang persona non grata ng China at pinagbabawalan ng makapasok sa China, Hong Kong at Macau. Ito ay kasunod ng inilabas sa resolusyon ng Kalayaan Municipal Council na nagdedeklara kay Chinese Ambassador Ching Kuan bilang persona non grata sa kanilang lugar dahil sa umano'y paglabag nito sa diplomatic protocol at pakikialam sa panloob na usapin ng Pilipinas. Sa inilabas namang statement ni Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Ji Linpeng, nakasaad na ang kanilang hakbang ay nakabase sa Principle of Reciprocity kung saan ang mga individual na sangkot sa paggawa ng resolusyon ay hindi na rin papayagang makapasok ng China, gayon din sa Hong Kong at Macau. Kabilang dito sina Mayor Baltazar Alindogan, Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albayda, 8 councilor at 6 na iba pang individual. Samantala, mga sundalong nakatalaga sa Kalayaan Island Group hindi apektado ng ingay sa politika. Angel Garcia sa detalye. Kumpiyansa ang Armed Forces of the Philippines na hindi naapektuhan ng pamumulitika ang mga sundalong nakadeploy sa Kalayaan Island Group. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng AFP sa West Philippine Sea, mature ang mga sundalo at patuloy nilang ginagampanan ang kanilang mandato anuman ang umiiral na usaping pampolitika. Iginit pa ni Trinidad na malinaw sa saligang batas na tungkulin na militar na bantayan at tiyakin ang seguridad ng isla. Aniya, mula pa noong 1970 ay may effective occupation na ang mga Pilipino sa isla na nagsisilbing sentro ng munisipalidad ng Kalayaan. Ginawa ni Trinidad ang pahayag sa gitna na rin ng patuloy na bangaya sa Senado kaugnay ng jurisdiksyon ng bansa sa nasabing teritoryo. Kaugnay niyan, nagbabala ang sandatahang lakas na maaring samantalahin ng China ang pamumulitika sa Pag-asa Island bilang bahagi ng tinatawag na malign influence na layong pagwatak-watakin ng mga lider at pahinain ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia.
774 Balita Ngayon. Kumpiyansa si Justice Secretary Frederick Vida na nasa Pilipinas pa rin ang negosyante at gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Ayon kay Vida, batay sa mga nakalap nilang impormasyon, may mga indikasyon na nasa bansa pa rin si Ang. Inihayag naman ni Vida na may mga bansa na rin na nakikipag-cooperate sa Pilipinas at ginagawaan niya nila ang lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan, kasama na rito ang diplomatic community. Patuloy din anya ang ginagawang operasyon ng mga law enforcement agency upang matunton at madakip si Ang. Una nang naglabas ng warrant of arrest ang korte kay Ang dahil sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention na may kinalaman sa mga nawawalang sabungero. Samantala, hatol ng Korte Suprema sa issue ng co-ownership ng magpartner na LGBTQ, ikinagalak ng Quezon City LGU. Narito ang detalye ni Gina Mape. Tinalugod ng pamahalang lungsod ng Quezon ang naging desisyon ng Korte Suprema na kumikilala sa karapatan ng mga same-sex couple pagdating sa mga ari-arian na magkatuwang nilang naipundar. Sa inilabas na ruling ng kataas-taas ang Korte, ang desisyon ay alinsunod sa Article 148 ng Family Code na nagtatakda sa co-ownership ng mga ari-ari ang nabili ng dalawang taong nagsasama ng hindi kasal batay sa aktwal na kontribusyon ng bawat isa. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, bilang lungsod na matagal na nagsusulong ng mga polisiya at programa nakaangkla sa pagkakapantay-pantay, ang pasyang ito ng Korte Suprema ay naaayon sa mga adhikaing hindi tumitingin sa kasirian ng isa. Hindi lamang anya pagpapatibay ng umiiral na batas ng ating republika, kundi mahalagang hakbang ng pagkilala sa dignidad at karapatang pantao ng mga miyembro ng LGBTQA+ communities. Sinabi ni Mayor Joy, pinatutunayan ng desisyong ito na ang katarungan at pagkakapantay-pantay ay dapat umiral para sa lahat. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po, si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Tinanggal na sa MRT3 Shaw Boulevard Station ang nag-viral na signage na nanghihikayat sa mga tao na mano-manong umakyat ng escalator. Unang inilagay ang signage sa paanan ng escalator sa Shaw Boulevard Station kung saan nakasulat ang mga katagang "Each step you climb is a gift to your heart, lungs, and muscles." Kaagad naman itong umani ng negatibong reaksyon mula sa publiko. Humingi naman ang paumanhin ng pamunuan ng DOTR MRT3 at sinabing agad tinanggal ang signage dahil hindi ito sumasalamin sa opisyal na posisyon ng ahensya. Iginit din ng DOTR MRT3 na lagi nilang prioridad ang kaginhawaan at kaligtasan ng mga commuter. Sinabi rin ng ahensya na hindi kailangan ang naturang signage dahil lahat naman ng escalator sa istasyon ay gumagana. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 44 centavos. Nasa 69 pesos and 64 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 80 pesos, 0.04 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 58 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi February 10, 54, 26, 37, 35, 31, at 29, kung saan naabot sa 75 million pesos ang papremyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 28, 3, 27, 34, 30, at 20, kung saan ang jackpot prize ay aabot sa 42,401,917 pesos and 45 centavos. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 17, 3, 36, 42, 1, at 34, kung saan ang mapremyo ay nasa 10 million pesos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo.
Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating Science and Technology News, ang mga inuming may caffeine maaring makatulong sa pagprotekta sa utak batay sa isang pag-aaral. Naku, para sa mga katulad natin itong mahilig magkape. Correct. Ako, mahilig magkape may caffeine or sa chocolate. Correct. Alamin natin ang detalye na yan mula kay Rose May Miranda. Mahilig ka bang uminom ng kape o tsaa? Alam mo bang maaaring makatulong ang pag-inom araw-araw ng ilang baso ng caffeinated coffee o tea sa pagpapanatili ng lakas ng ating utak at maiwasan ang pagkakaroon ng demensya? Batay sa isang pag-aaral na may 132,000 US adult respondents na sumasaklaw sa 4 na dekada at inilimbag sa Journal of the American Medical Association, ang mga taong may pinakamataas sa pang-araw-araw na pag-inom ng kape na may caffeine ay may 18% mas mababa na magkaroon ng demensya kumpara sa mga bihira lang uminom nito. Nakasaad din dito na may mas mababang rate sa halos 2% puntos sa pagkakaroon ng self-perceived memory o mga problema sa pag-iisip ang mga taong palaging umiinom ng mga caffeinated beverage. Bagamat kahit-kahit ang mga findings, nilinaw ng mga researcher na ang kanilang pag-aaral ay hindi nagpapatunay na nakakatulong ang caffeine sa pagprotekta ng utak. Ipinaliwanag pa ng study leader na si Dr. Daniel Wang ng Harvard Medical School na maliit ang magnitude na epekto ng caffeine kung mayroon man at may ibaan niyang mas mahusay na dokumentadong paraan upang maprotektahan ang isip habang tumatanda ang tao. Sa findings ng pag-aaral, nakasaad na ang mga lifestyle factor na may kaugnayan sa mas mababang tsansa ng pagkakaroon ng demensya ay physical exercise, isang malusog na pagdadayet at sapat na tulog. Gayun din na nakasaad dito na ang mga umiinom ng caffeinated na kape ay may mas mahusay na performance sa ilang objective test ng cognitive function. Ayon sa mga mananaliksik, ang mga bioactive na sangkap sa kape at tsaa tulad ng caffeine at polyphenols ay lumitaw bilang posibleng faktor na nagpapababa sa pamaga at pinsala ng nerve cell habang pinoprotektahan nito laban sa pagbaba ng cognitive function. Gayunman, kinakailangan pa umano ang mga karagdagang pag-aaral para patunayan ang mga faktor at mekanism na binanggit sa findings. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa yung Science and Technology News of Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, Belgian designer Peter Moulier, ito talagang bagong Chief Creative Officer ng Versace. Itali po ihatid ni Mika Fajardo. Magsisilbing bagong Chief Creative Officer ng Versace si Belgian designer Peter Moulier, kapalit ng Italian fashion designer na si Dario Vitale na nagtrabaho lamang ng 9 na buwan sa fashion brand, bilang kapalit naman ni Donatella Versace. Ginugol ni Moulier malaking bahagi ng kanyang karera sa fashion industry kasama ang kapwa Belgian designer at co-creative director ng Prada na si Raf Simons, kabilang si Jill Sander at Christian Dior at kalaunay naging creative director ng Calvin Klein. Naging bahagi si Moulier ng couturier na Alaya noong 2021 nang siya yung maging unang creative director ng label simula ng pumanaw ang founder nitong si Azzedine Alaya. Ginamit niya ang kanyang karanasan sa architecture para sa mga sculpture na may halong volume at proportion na nagbigay naman sa kanya ng International Designer of the Year Award sa prestiyosong CFDA Awards noong nakaraang taon. Samantala nakatakdang irampa sa walkway ang huling koleksyon ni Moulier para sa Alaya sa March sa Paris Fashion Week. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, February 11, taong 2012, pumanaw ang American actress, film producer at singer na si Whitney Houston sa edad na 48, bunsod ng aksidenteng pagkakalunod. Sa Whitney ay natagpo ang wala ng buhay sa bathtub ng puno ng tubig sa tinutuluyan niyang silid sa Beverly Hills Hilton Hotel noong gabi ng 54th Annual Grammy Awards. Naging makulay ang buhay ni Whitney, mapapersonal man, karera o pag-ibig. Marami siyang isyong kinaharap noon, ngunit hindi maikakaila na isa siya sa may pinakamahusay na boses sa music industry at isa rin sa best-selling artists of all time. Sa ilang dekada niya sa entertainment industry, maraming pakilala
na ang nakuha ni Whitney, gaya ng pagiging nag-iisang artist na nakapagtala ng 7 magkakasunod na number 1 singles sa Billboard Hot 100. Mayroon din siyang 6 na Grammy Awards, 28 Guinness World Records, habang naluklok din siya sa Grammy, Rhythm and Blues Music at Rock and Roll Halls of Fame sa panahon ng kanyang buong karera sa industriya. Ilan sa mga sumikat na awitin ni Whitney Houston ay ang The Greatest Love of All, One Moment in Time, I'm Every Woman, All at Once, Where Do Broken Hearts Go, I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me, at ang I Will Always Love You na bahagi ng soundtrack album ng pelikulang The Bodyguard na kanya rin pinagbidahan kasama si Kevin Costner. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, pagpapangalan ng ipis sa iyong special someone, pakulo po ng isang zoo sa Amerika ngayong Valentine's Day. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Doc Justin, good morning, pero passing tabi sa mga kumakain. Yes, opo, sa mga nag-aagahan, Doc pasang tabi po. Justin, good morning. Yes, good morning, Darlene at mga ka-news. Ito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Wala ka pa bang naisip na regalo para sa iyong special someone ngayong darating na Valentine's Day? Baka gusto mong subukan ang pakulo ng Bronx Zoo sa New York, kung saan maaari kang magpangalan ng ipis sa inyong special someone. Tinawag ng zoo ang pakulo nitong name a rot na isang fundraiser upang masuportahan ang animal care at conservation. Pero hindi lang sa magkasintahan, bukas ang pakulong ito ng Bronx Zoo dahil maaari ring sumali ang mga broken-hearted o may mga kaaway. Ayon sa zoo, maaari rin ipangalan ng ipis sa iyong ex o iyong kaaway. Maaari mag-donate sa zoo mula sa $5 hanggang $70, depende sa package na pinili. Ang mga contributor ay bibigyan ng digital certificate at maaari rin silang makatanggap ng plus toys, binis at pagkakataon na makita ang ipis na kanilang pinangalanan. Kung langin kayo sa Gusto pang ipis, makita wala yung kayong ipis. budget papunta sa Amerika. Dito na lang sa amin sa kusina. Marami sa lababo. Pagkasabi din sa mga nag-aalmusal pala ha. Ako, sa Valentine's Day, marami akong kadate. Akala ko madami ipis. Sana all, marami ka date. Yung love ko Uy. sa February 14. Nako. Mga laba. Ayun. Yan natin balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. Sabi ni Doc Justin, kung wala ka daw maisip na pangregalo sa iyong loved one, Oh. or sa girlfriend or boyfriend mo, ayan, ipapangal. Baka maghiwalay kayo, girl. Kaya nga. Matutuwa ka ba? Yung minsan nga, di ba, sabi, papangal mo sa, like, hindi naman sa pagano sa aso at sa pusa. Di ba, Oo. minsan may joke na gano'n. Oo. Diyan pa, ipis. Ipis pa kaya? Tapos, pwede mo pang makita. Gano'n ka ka-sure na siya yun? Yung pinangalan din sa'yo. Tama. Di ba? Ay, nako. Tsaka tama yung sabi ni Doc Justin, no? Dahil lang Valentine's Day, papatak ng 14, malamang madaming labahan Love, yan. oo. Oo, kasi weekend, naglalaba yung mga single. Mga single. Taas ang kamay dyan ng mga single. Ay, nako, grabe Happiest talaga. Valentine's po, Oo, mga advance ka-music. happy Valentine's Day sa ating mga ka-music. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito po muna ang ating topic ngayong araw po ng Wednesday. Ang ating pong bibigyan ng opinion ngayong umaga. Bagamat masyado pang maaga, mayroon na ba kayong napupuso ang tandem para sa 2028 presidential at vice presidential elections, no? Sino ba Dami mga kasi ka-music? naglabasan eh. Oo, sino sa tingin ninyo, kahit pasabihin na natin hindi naman sila nagpapahayag Yes. ng interest sa tumakbo, sino sa tingin ninyo yung perfect match, no? Yung pupwedeng tumakbo sa pagkapangulo at pagka-vice-presidente sa 2028. Yan Hindi perfect match para sa Valentine's. Oo, hindi sa Valentine's. 2028 Oo, election. sa
2028 elections, perfect match na maging leader ng bansa natin, mga kanyusik, no? Yung hindi yung sa simula, unit team sila. Tapos sa dulo, Taga-away na sila. hiwalay na sila. Nako. Ay, nako. Yan, mga kanyusik, ang ating po pag-uusapan para po sa inyong mga opinion. Ito po ang ating text line, 0929-321-8738. At maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, February 11, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.